Kalimutan nyo na muna ang lahat ng mga romantikong kwento na madalas nating naririnig tungkol sa ating mga ninuno. Dahil sa pagsusuring ito, alamin natin ang totoo. Ang prekolonyal na kasal ay hindi isang nobela ng pag-ibig. Sa halip, isa itong napaka-formal, mahigpit at kalkuladong pagsanib ng yaman at kapangyarihan. Kaya simulan natin ang paghihimay nito sa isang malinaw na katotohanan. Noon, yung konsepto ng pag-ibig, isa talaga itong matibay na alyansa. Ang kasal ang itinuturing na pinakalehitimong paraan ng paglipat ng yaman. Isipin nyo, hindi naghahanap ang mga pamilya ng simpleng pag-ibig para sa mga anak nila. Mahigpit at maingat silang bumubuo ng mga alyansa upang mapalawak ang kanilang nasasakupan, ang kanilang mga lupain at syempre, ang kanilang mga ginto. Tingnan nyo itong mapa. Ang kapuluan ng Pilipinas noon ay nagpapakita ng isang napakalawak na network ng mga estratehikong alyansang pang-ekonomiya. Bago pa man tayo magkaroon ng anumang sentralisadong pamahalaan, ang yaman at ang mga kontrata ay umiikot na sa buong kapuluan bilang pangunahing makina ng kalakalan at diplomasya. Unang yugto, ang puhunan. Tulad sa anumang seryosong negosyo, may malaking puhunan na kinakailangan ilabas, di ba? Suriin natin ang kahulugan nitong bigay kaya. Alam nyo, kung sa Europa noong panahong iyon ay ang pamilya ng babae ang nagbibigay ng dote, kabaligtaran ang sistema natin. Ang bigay kaya ay ang pangunahing kapital o tunay na dote na buong-buong ibinibigay ng lalaki bilang paunang puhunan sa pamilya ng babae. At teka lang, hindi lang ito basta isang buong bagsak na halaga. Kung hihimain natin ang listahan, grabe, napakadetalyado ng mga gastusin. Tila ba may mahigpit na libro ng pagtutuos ang bawat pamilya? Halimbawa, nandyan ang tinatawag nilang panihimuyat, literal na bayad ito sa mga puyat ng ina sa pag-aalaga ng kanyang anak. Tapos, nandyan din ang bigay suso, bilang kompensasyon naman para sa gatas na ipinainom sa bata. Ganun katindi, ang bawat aspeto ng pagpapalaki sa babae ay maingat na naitala at may malinaw na katumbas na salapi. Bawat galaw may katumbas na halaga. Kaya naman, nung nakita ito ng mga dayuhang Kastila, lubos silang nabigla. Para sa prailing si Francisco Colin, ang kaugaliang ito ay nagpapakita umano ng kasakiman. Pero teka, bilang mga nagsusuri ng yaman, ang nakikita natin dito ay hindi kasakiman . Isa itong matibay na preba ng isang mahigpit at walang sentimientong kalkulasyong pang-ekonomiya ng ating mga ninuno. At para mas maintindihan nyo kung gaano kalaki ang yamang pinag-uusapan natin dito, umaabot ito ng 18 hanggang 20 tael ng ginto. Isang napakalaking halaga. Ngayon, tinitiyak nilang balanse ang puhunang ito. Kung ang ama ng babae ay mula sa mataas na antas at humingi ng ganito kalaking bigay kaya, obligado naman siyang magbigay ng pasonor, isang kinakailangang katumbas na pondo mula sa kanya. Ito ay maaring sa forma ng mga gintong kwintas o mga alipin upang mapanatiling pantay ang malaking dote sa reputasyong ipapasok niya sa alyansa. Kailangan balanse ang kwenta, ika nga. Ikalawang yugto, diborsyo bilang likidasyon. Dahil negosyo nga ang turing natin dito, paano naman kung bumagsak ang alyansa? Ang diborsyo noon, hindi siya itinuturing na isang madramang trahedya ng pamilya na iniiyakan. Sa halip, isa itong formal na proseso ng likwidasyon para sa isang palyadong pagsasanib. Tingnan niyo itong mahigpit na kontrata. Kapag ang lalaki ang nais mang iwan, isusuko niya ang 100% ng puhunan. Wala talaga siyang makukuha. Pero kung ang babae naman ang mangiiwan, kailangan niyang ibalik ng doble ang halaga ng doting natanggap niya. Ganito kalamig at kaistrikto ang batas natin noon sa paglusaw ng alyansa. Subalit, may kaso nga lang. Habang ang mga parusa sa pagbawi ng orihinal na dote ay labis na mahigpit, ang batas patungkol naman sa mga kinita sa oras ng kanilang pagsasama ay napakapatas. Ang anumang yamang nakuha o nadagdag habang sila ay kasal ay eksaktong hinahati ng 50-50 sa oras ng likwidasyon. Walang labis, walang kulang. Eksaktong hati sa tubo. Ikatlong yugto, pagpapalawak ng yaman. Ipinapakita lang ng lahat ng ito na seryosong-seryoso ang ating mga ninuno sa pangangalaga ng kanilang pera. Kaya naman, bukod sa kasal, agresibo nilang pinalawak at pinrotektahan ang ari-arian sa pamamagitan ng pamana at pag-aampon. At bago niyong isipin na simpleng pagkakawanggaw-gawa ito, hindi po. Ang pag-aampon bago dumating ang mga dayuhan ay isang mahigpit na kontratang pamumuhunan na may bisa lamang sa iisang henerasyon. May tinatawag tayong anak na buo para sa mga walang anak upang magkaroon ng solong tagapagmana. At ang kalansak,
kung saan ang ampon ay nagiging kasamang tagapagmana. At ganito kalinaw ang siklo ng pananalapi sa kontratang ito. Una, kinakailangang magbayad ng paunang halaga sa pag-aampon o yung tinatawag na ibayway. Pangalawa, otomatiko nang nakukuha ng bata ang kapangyarihan at antas sa kanyang bagong angkan. At pangatlo, ito ang malupit. Sa pagpanaw ng nag-ampon, ang bata ay magmamana ng eksaktong doble sa paunang halagang ibinayad para sa kanya. Bawi na sa puhunan, may tubo pa. Ang pinakamatalinong bahagi pa rito ay intensyonal na natatapos ang bisa ng kontratang ito sa isang henerasyon lamang upang hindi tuluyang makuha ng tagalabas ang pangunahing yaman ng buong angkan. Napakatalino ng estratehiyang ito. Konklusyon, ang tunay na pamana. Mula sa tumpak na paglalabas ng puhunan, sa malamig na proseso ng likidasyon hanggang umabot sa napaka-estratehikong pag-aampon, maliwanag na ang lipunang prekolonyal natin ay tumatakbo sa isang sopistikadong istruktura ng pananalapi. Hindi lang sila basta nagpapadala sa emosyon lalo na pagdating sa kinabukasan at yaman ng kanilang pamilya. Kaya bago tayo magtapos, iiwan ko sa inyo ang isang malalim na tanong. Base sa mga ebidensyang hinimay natin, ang atin bang mga ninuno ay mga romantikong umiibig lamang o sila ba talaga ang maituturing nating pinakamahusay at pinakadakilang tagapamahala ng yaman sa ating kasaysayan? Pag-isipan nyo yan. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa pagsusuring ito.